Hi guys! So welcome back to my channel. For today's video, samahan niyo ako mag-unbox ng delivery natin from Dyna at Ohana. And habang ina-unbox natin, isi-share ko din kung magkano yung naging puhunan ko nung nag-start ako ng drugstore and kung saang supplier ako kumukuha. So kung if interested kayo sa topic na yan, kasi ang dami din pong nagtatanong sa akin. So kung interested kayo sa topic na yan, keep on watching. Hi guys! So ayan, meron tayong delivery from Dyna. So, ang dami ko pong nare-receive na question kung magkano daw yung naging puhunan ko nung nag-start ako ng butika. So, ang binudget ko nung time na yon ay nasa 300,000. So, pinagkasya ko doon yung renovation dito sa butika kasi from scratch talaga siya. Medyo malaki yung ginawa. Around nasa 100 plus yung nagastos namin doon. Tapos yung 200,000 ay inalot ko para sa stocks at saka dun sa mga permits. So, yung sa DTI, parang nasa 100 plus lang naman yung sa DTI. Total nung sa permit ang nagastos ko, kasi during that time, yung FDA din, nasa 3,000 pa lang naman yung binayaran ko. So, siguro nasa 25, yun yung sa mga permits. Tapos, sa stocks, ang ginawa ko kasi, since limited po yung budget ko, kasi yung pinangtayo ko ng butika ay galing po doon sa ipon ko, sa savings ko, nung nagtatrabaho ako. So, minaximize ko talaga siya. So, ang ginawa ko, dun sa mga generics, hindi kasi possible na makabili kayo ng per piece. So, per box talaga siya. So, nag-base ako dun sa common na hinahanap sa butika. Yung idea ko ng common na hinahanap kasi nag-work po ako sa TGP. So, sa drugstore sa TGP, sa branch, at saka sa head office. So, nagtitrain po kami doon ng mga pharmacy owners, pharmacists, at saka pharmacy assistants. So, kahit papano, may idea po ako kung ano yung mga gamot talaga na nagmo-move sa butika. So, for generics, yun yung ginawa ko. So, gumawa lang ako ng listahan kung ano yung mga o-orderin. Saan po ako nag-order? Sa Bambang po. So, yung madalas po na kinukuhaan ko ay si R8 tsaka si Mac Tycoon. Kay R8, usually, nagme-message or nag-i-email po ako. Then, sila yung mag-aabiso kung pwede na siyang for pick-up. And, medyo matagal po siya. Medyo matagal. Kaya minsan, hindi din naman kasi ganun kadami yung in-order ko na generic. So, ngayon, kay Mac Tycoon na ako kumukuha. Kasi, kay Mac Tycoon, pag chinat ko siya ngayon, tas na-prepare nila, nakapag-settle ako, nabayaran ko agad. So, pwede ko na siyang ma-pick within the day or pwedeng bukas. So, mas mabilis siya. So, yun. Pero yun yung dalawang supplier na kinukuhaan ko ng generics. Si R8 at saka si Mac Tycoon. Guys, kung kukuha din po pala kayo sa Bambang, like kung kay R8 or kay Mac Tycoon, kung mag-start pa lang kayo, kailangan nyo po na may LTO na kasi hinahanap nila yon. Hindi po kayo makaka-order pagka wala pa kayong LTO kasi kasama yun dun sa una nilang hinahanap para magawan nila kayo ng record at para makapag-start kayo sa pag-order sa kanila. Yan. So, ito, yung mga dineliver sa atin inhaler. So, dati per piece lang to. So, ngayon may dalawahan. So, pagdating naman sa generics, yon per box. Then, sa branded naman, ang kinukuhaan ko ay si Dyna. So, si Dyna, pwede po kayo magpasa ng mga requirements sa kanila online kasi may online po sila. Then, sila talaga yung kadalasan na in-orderan ko. Tsaka si Norvic, pero favorite ko si Dyna. Kasi mababait din yung mga delivery rider nila. Then, dahil nga limited yung budget ko, nung nag-start ako, hindi po
per box yung binibili ko. Like, for Biogesic, hindi isang box yung binili ko nung nag-start ako. So, per piece po. So, ang natatandaan ko, parang kay Biogesic, parang 20 pieces lang yata yung binili ko. Kasi pwede po siya by flap yung tawag nila. So, yan, parang kay Biogesic, 20 pieces. Kay Alaxan, 20 pieces. Tigta 20 lang yung binili ko. Tapos sa syrup, tigi-isa lang. Tigda dalawa yata. Tapos kada sizes yun. Ang isa pong tip ko sa inyo, kasi isa sa naging mistake ko, is yung sa generic medicine, binili ko siya lahat agad. So, mas maganda pala na pag nag-open kayo, check nyo muna kung ano yung hinahanap talaga ng tao. Kasi ang nangyari sa akin dito, so ang dami ko pong binili na generic medicine kasi per box nga siya. Pero yung mga customer ko kasi dito, ang hinahanap talaga nila branded. Then yung ibang nabili ko na generic na prescription, so hindi hindi siya mabenta dito. So ang nangyari, nag-expire po siya. So medyo madami yung na-expire na gamot sa akin. So, mas maganda na, bawa, kaka-open nyo pa lang. So, pagka may hinanap, ilista nyo, then sabihin nyo, ay, sige po ma'am, kasi, padating pa lang po yung deliver namin. So, sa susunod po, magkakaroon na po kami niyan. Parang ganon. Then, sa branded, yun nga, pwede namang per piece yung bilhin nyo para hindi mabigat. Pero, kung meron naman kayong enough na budget, pwede naman po kayong bumili ng per box. Like, ang mga mabibenta, Biogesic, Alaxan, Saridon, yung mga Unilab products. So, yan, nagmo-move po talaga yan. Pero yun, if katulad ko kayo na limited yung budget, pwede po yung per piece. Isa pa palang tip, yung sa mga syrups ko, so yun, bumili din ako. May mga na-expired din kasi dito sa area namin, hindi sila masyado bumibili ng mga vitamins for kids. Tsaka yung mga syrup. Mas madami talaga akong consumer dito na adults. So, yung mga syrups, hindi talaga siya nagmo-move. So, may mga na-expire din. So, ayun po ang tip ko. Mas maganda na pag nag-start kayo, ilista nyo lahat ng hinahanap din. Observe din kayo kung ano yung kadalasang sino yung mga tao sa community nyo. Para yung stocks nyo ay syempre depende din sa kung sino yung nandoon sa community para maiwasan yung katulad ng nangyari po sa akin na na-expirean ako ng mga produkto. So, punta naman tayo ngayon sa supplier. So, yun, sa generics, kay R8 po ako kumukuha, tapos kay Mac Tycoon. Then, sa branded naman, kay Dyna, kay Norvic, kay Ohana, yung mga consumer products kay Ohana ko po yan kinukuha. If gusto niyo po ng contact number, pwede niyo po ako ma-email para po ma-send ko po sa inyo. Sa mga gamot, like ito, Calmoseptine, yan, kay Dyna po. So, ayan, natapos na natin yung delivery kay Dyna. Punta naman tayo kay Ohana. So, ito, yung mga ganito, kay Ohana ko yan. Kay Ohana ko siya in-order. Yung gatas pala, hindi ako nagki-carry kasi bihira lang din talaga may maghanap ng gatas dito. Plus, ang mahal kasi ng puhunan sa gatas, tapos maliit lang yung profit. Plus, kung wala masyadong naghahanap, ayoko yung ma-stock lang din siya dito. Kasi syempre gatas yun iniinom ng mga baby, ng bata. So, para hindi makompromiso yung quality, yun, hindi ako nag-stock. Ang mga gatas ko lang dito is yung mga ganito. Ay, kita ba? Yung mga swak, yung mga Bear Brand, Birch Tree, Alaska. Then, pagdating naman sa medical device, so kung gusto nyong mag-carry din ng mga medical device, so sa Bambang din po pala ako bumibili nito. So, dun sa paligid, malapit sa Mac Tycoon, meron po doon. So, marami namang mabibilhan. Katulad ng mga ganito, Lancet,
Kasi ito, ginagamit ko siya dahil meron akong blood sugar monitoring dito. So, ayan. Then, like yung mga gasa, syringe. So, sa Bambang din po ako kumukuha. Mga dropper, yung mga sputum cup, stool na lagayan. So, yan. Urine cup, sa Bambang din po ako kumukuha. So, yun lang naman po. If meron kayong gusto pang tanungin, question, comment nyo lang po para magawan po natin ng video. So, hopefully, makatulong yung mga na-share ko na tips. So, kung may question pa kayo, yan, email lang or comment po. Salamat!